Ang tugatog ng buhay. Kabanata 2034. Patayin. Inilabas ni Jade ang kanyang gintong espada. Tulad ng isang Diyos ng digmaan na may puting damit, sumugod siya sa hukbo ng tribo ng demonyo at pinatay ang mga demonyo sa paningin. Ito ay isang eksena ng kakilakilabot na pagpatay sa isang kisap mata. Sina Gilbert at Charles na nalulula sa mga pag-atake ng tribo ng demonyo ay agad na nakita si Jade. Tuwang-tuwa, sinabi ni Charles, "Kuya, sasanduan ko siya." Si Jade, na sumugod sa pangkat ng demonyo mula sa likuran, ay ginulo ang kanilang porma sayon. Kaya naman, ang mga pag-atake ng demonyo sa dalawang punong guro ay nabawasan din, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makahinga. Pero, saglit lang. Dumating ang demonyong Leopardo, si Aesop, at ang iba pang eksperto at pinalibutan silang tatlo. Nakaramdam si Alex ng kawalan ng kakayahan. Sa katunayan, ang pagmamalasakit ay magreresulta sa isang gulo. Medyo natarante si Jade dahil nasa delikadong sitwasyon si Principal Lohan. Hindi iyon ang pinakamagandang oras para magmadaling lumabas ngayon, ngunit walang ibang paraan. Sige. Inawakan ni Alex ang Sword of the Universe sa isang kamay at ang Requiem Clock sa kabilang banda bago nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ni Jade mula sa mataas na gusali. Bong! Ang Requiem Clock ay gumawa ng malakas, nakakagulat na tunog. Naglalaman ito ng pinakamataas na intensyon na nagsisi sa mga tao at mapawalang sala ang kanilang mga krimen. Halos agad-agad, ang lahat ng mga tao at mga demonyo na nakarinig ng kampana ay nawalan ng kakayahang kumilos ng ilang sandali. Gayunpaman, para kay Aesop na ang antas ng paglilinang ay talagang mataas, ang paghinto ay saglit lamang. Mabilis siyang nakaalis sa pagkatulala. Nang mas malinaw niyang tingnan si Alex, hindi siya nagulat bagkos ay natuwa siya. "Brat, ikaw pala. Matagal na kitang hinahanap. Isa kang tunay na tao na maraming kayamanan. Ang banal na orasan ay isa ring pambihirang kayamanan at gusto ko ito." Hindi pwede. Dahil alam ni Alex kung gaano kalakas ang lalaking ito, agad niyang pinindot muli ang Requiem Clock. Parang kidlat siyang sumugod sa tabi ni Jade. Sa oras na ito, dumating na rin sina Charles at Gilbert. Walang oras si Alex para batiin si Gilbert ngayon, kaya sumigaw siya ng tumakbo kadali. Swoosh! 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 Ilang malalaking demonyo ang bumalik sa kanilang katinoan. Sinigawan ni Aesop ang isang sexy at mapang-akit na babaeng demonyo, "Kantahin mo ang iyong kamanghamanghang kanta." Ang brass bell sa kamay ng brat na ito ay napakahusay at nakakagulat ito sa puso ng mga tao. Sabay-sabay na nagsimulang kumanta ang masonerang sexing babaeng demonyo. "God the asterisk man it." Hindi pa nakarinig si Alex ng ganitong hindi kanais-nais na tunog. Parang dalawang wiresaw na naghahatak sa isa't isa. Nabulabog nito ang mga nakikinig at gusto silang magmura habang pinapadyak ang kanilang mga paa. Hindi lang ang mga tao na tulad ng iilan sa kanila ang naramdaman, hindi rin nakatiis ang mga demonyong iyon. Ilang malalaking demonyo ang humawak sa kanilang mga ulo. Nakakasakit ng ulo ang pakikinig sa tunog na ito. Ito ay dapat ang pinaka hindi kasiya siyang tunog sa mundo. Spectral song may asterisk sa. Sinong baliwang nagbigay ng ganitong pangalan? Papatayin ko ang B***star na iyon. Sumigaw si Aesop, "Anong inirereklamo mo? Kunin mo muna ang orasan." Muling sumalakay ang tribo ng demonyo. Bong! Isa pang malakas na ubong ang umalangaw-ngaw. Ang Requiem Clock ay muling gumawa ng tunog na puno ng pagpilit. Napakaganda ng mahiwagang kayamanan na ito na mapapawi nito ang isipan ni Alex at maalis ang mga negatibong pag-atake sa pag-iisip, ngunit maaari rin itong gamitin laban sa mga kaaway upang magdulot ng psikolohikal na trauma sa kanila. Gayunpaman, ito ay walang silbi sa pagkakataong ito. Ang hindi kasiya siyang pag-awit mula sa sexing babaeng demonyo ay nakasagabal sa kapangyarihan ng Requiem Clock. Well, ito ay hindi dahil ang Requiem Clock ay walang silbi, ngunit ito ay dahil si Alex ay maliit. Sa tuwing pinindot niya ang Requiem Clock, kailangan niyang kumonsumo ng malaking halaga ng divine power. 4 o 5 beses na niya itong hinampas. Kahit na ang banal na kapangyarihan ay naging isang gintong enlake ngayon, hindi ito sapat para sa kanya na ubusin ito ng galit na galit.
Wala nang silbi ang tunog ng kampana ngayon. Patayin sila pagkatapos. Habang gumagawa ng sword slash si Jade, ang napakalaking golden sword light ay sumasakop sa isang lugar na 1 kilometro. Gayunpaman, may mga sandata ng demonyo at mahiwagang kayamanan din sa mga dakilang demonyo. Bong! Inarang ng bakal na martilyo ang espada sa kalahati. Nagmula ito sa isang black bear demon. Kabanata 2035. Pagkatalikod. Gumawa ng daan patungo sa timog. Gayunpaman, dumami ang mga demonyo. Pinalibutan nila ng mahigpit ang iilan sa kanila na parang sardinas. Hindi nila makita ang mga figure sa lahat. Bumigay si Alex. Sinabi niya kay Jade, "Master, ayaw ko nang magtrabaho ng husto." Namilog ang mga talukap ni Charles. Anong ibig niyang sabihin? Sinusubukan ba niyang umamin sa aking dating asawa at nagmamakaawa na maging isang maingat na lalaki sa ganitong sitwasyon sa buhay at kamatayan? Humanggo si Jade. Mabuti. Sinabi ni Gilbert, "Commander Benmore, ano ang kalokohan na sinasabi mo? Susuko ka na lang ng ganyan." Hindi. Maaari pa rin tayong makalabas dito kung susubukan pa natin. Bago pa siya makatapos, biglang sumigaw si Alex, "Baymax, Whitey, oras na para magtrabaho." Dagendong. Piyaw. Ang dalawang malalaking dagendong ay nagmula sa labas ng Flying Eagles Academy. Nanginig ang lahat ng demonyong naroroon nang marinig nila iyon. Si Aesop na may pagtataka sa mukha ay tumingin sa pinanggalingan ng tunog. Pagkatapos nakita niya ang isang malaking puting unggoy at isang malaking puting pas ang nakasuot ng baluti na lumilipad mula sa labas. Tererat, tererat. Boom! 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 Sinira ng malaking katawan ng Vajra Demonic Ape ang hindi mabilang na mga gusali na para bang ito ay isang rumaragasang tangke. Sa paghahambing, ang katawan ng puting pusa, si Whitey, ay mas payat. Ang Vajra Demonic Ape na sumugod sa harapan ay tumingin sa pinangyarihan bago nito at umungal. Isang kamanghamanghang eksena ang naganap. Halos lahat ng mga demonyo ay gumapang sa lupa nanginginig. Ang lalong ikinagulat ni Alex ay, ang demonyong leopard, si Aesop, ay mabilis na tumakbo sa gilid ng Vajra Demonic Ape, niyakap ang maliit na binti nito, at sumigaw, "Aking hari. Nasaan ka na ba nitong mga taon? Inanap kita ng husto." Ibig. Agad namang nabigla ang eksena. Hindi alam ni Principal Luan at Principal Henderson ang Vajra Demonic Ape. Nang makakita sila ng ganoong eksena, naramdaman nilang para silang nataman ng bolt out of the blue. Sa orihinal, ito ay isang napakahirap na labanan at mas malamang na matalo sila kaysa manalo. Ngunit ngayon ay lumitaw ang isang napakalaking tao, kaya paano nila dapat labanan iyon? Nagkatinginan sina Alex at Jade na nagtataka. Tinanong siya ni Jade, "Hoy, anong nangyayari?" Bumulong si Alex, "Naguguluhan din ako. Sino ang tutulong nito? Mukhang mas close sila sa isa't isa. Tapos na tayo. Nag-ukay lang kami ng sarili naming libingan." Nalungkot si Charles nang makita niya ang paraan ng pagbubulungan ng dalawang tao. Gusto niyang sampelan si Alex sa mismong lugar. Nagtanong si Gilbert, "Commander Benmore, ano ang nangyari sa malaking tao na ito?" Itinuro ni Jade si Alex, "Tanungin mo ang iyong manugang." Napahawang ang bibig ni Gilbert. "Aking manugang." Pinalaki niya si Alex mula ulo hanggang paa at nagmamadaling kinurot ang kanyang mga daliri, sinusubukang manghula. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa mas maraming panghuhula ang ginawa niya, lalo itong umaambon. Ang kapalaran pala ng lalaking nauna sa kanya ay parang natakpan ng malawak na kalawakan ng puting ulap na ulap. Hindi niya makita ang nakatagong makalangit na kapigatian sa lahat. Nagulat si Principal Henderson. Ang kanyang kakayahan sa paghula ay ang pinakamahusay sa mundo, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na makatagpo ng isang hindi inaasahang kapalaran. Pambihira ang taong ito, kaya nagtanong siya, "Ikaw, sinong anak ko ang kilala mo?" Ipinakita ni Alex ang kanyang mga daliri. "Dalawa." Napabuntong hininga si Principal Henderson. "Good boy, ninakaw mo ba ang dalawa sa aking mga anak na babae?" Sabi ni Jade, "Let me say it. Gusto lang siyang pakasalan ni Luna at pumayag na ang asawa mong si Metsui."
Ang aking alagad ay isang higanti sa mga tao. Masasabi kong may magandang deal ka sa sarili mo. Ang Principal Henderson ay nagbigay ng hook bilang tugon. Medyo nasiyahan siya sa hitsura ni Alex ngunit idinagdag ni Jade pero walang anumang kasalan dahil ang iyong anak na babae ay maaari lamang maging isang may bahay. Pinandilatan ng biyenan na si Henderson si Alex na nagngangalit sa galit. Sa sandaling ito, ang daang libong hukbo ng tribo ng demonyo ay biglang sumirit ng sabay-sabay, yumuko kay Alex at sumigaw, "All hail Master!" Agad na tumahimik ang mga tao. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2036. Mabuhay Master. Nagkatinginan si Jade Benmore at ang iba pa. Ano ang nangyayari? Bakit lahat ng miyembro ng demonyong tribo na ito ay parang yumuyuko sa amin? Sino ang kanilang Panginoon? Hindi pwedeng ako yun, di ba? Sabi ni Principal Henderson na may nakakalokong tingin. Gayunpaman, alam na alam ni Alex na yumuyuko sa kanya ang tribo ng demonyo. Dahil sa sandaling ito, hindi mabilang na mga gintong ilaw ang lumipad sa kanyang gininto angkor at nahulog sa gintong lawa. Habang humahampas ang mga alon, ang lahat ng agos ng gintong liwanag ay naging banal na kapangyarihan. Hindi ito ang nais na kapangyarihan ng Budismo, ngunit ang banal na kapangyarihang direktang nagbalik loob mula sa pananampalataya. Sa isang maikling sandali, ang banal na kapangyarihang natupok ng paggamit ng Requiem clock noong nakaraang pagkakataon ay ganap na napunan. Gayunpaman, hindi ito tumigil doon. Ang gintong lawa sa kanyang gininto angkor ay patuloy na lumawak. Ang halaga ng banal na kapangyarihan sa kanya ay tumaas ng husto, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000. Ito ay isang pagtaas ng kabuoang 5,000,000 puntos. Idinagdag pa ang mga naunang inaangkin na puntos, mayroon na siyang halos 10,000,000 puntos ng banal na kapangyarihan ngayon. Sa makatuwid, hindi ba posible para sa kanya na gamitin muli ang Persephone's Folly Bridge? Gayunpaman, ang higit na nagulat sa kanya ay natural na ang kasalukuyang saloobin ng tribo ng demonyo. Dahil sinasamba nila siya bilang kanilang Panginoon, hindi na dapat guluhin ng tribo ng demonyo ang mga tao, tama ba? Tererat tererat. Boom. 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 Tumating ang Vajra Demonic Ape na may malalaking hakbang. Iniunat nito ang mahabang braso at inilahad ang palad kay Alex. Gayunpaman, napakalaki rin ang mga palad nito. Hindi masabi ni Jade at ng iba pa kung sino ang eksaktong hinahanap nito. Ang matandang iyon, walang hiyang lalaki, si Principal Henderson, ang nanguna at lumukso sa palad ng Vajra Demonic Ape. Dagendong. Agad na ibinuka ng Vajra Demonic Ape ang bibig nito at umungal. Nagspray ito ng laway sa malaking bibig nito sa buong katawan ni Gilbert na para bang naligo siya ng laway. Nalungkot si Gilbert nang makaalis siya sa palad ng Demonic Ape at nahihiyang sinabi, "Mukhang hindi ako sinasamba nito." "Baka sinasamba ako nito," sabi ni Xerxes Lawler. Malamig nang umuso si Jade. "Mabaho kayong mga walang hiyang umutot. Ang sinasamba nila ay halatang." "Alagad ko." Nanlaki ang mga mata ni Gilbert. Yung batang yon. Ang kanyang cultivation base ay nasa core formation lamang. Anong karapatan niya? "By virtue of his wife," sagot ni Jade. "Ano?" "Ang kanyang asawa ang tunay na master ng Vajra Demonic Ape na ito." Napatingin si Gilbert kay Alex. "Pip, so isa ka lang lalaki na umaasa sa asawa niya." Bahagyang sumengot si Jade. "Mukhang live-in-law ka rin. Lahat ng anak mo ay may pangalan din ng pamilya ng kanilang ina." Nagmamadaling sinabi ni Alex, "Master, bakit mo sinabi din?" "I'm not a live-in son-in-law, family name ko pa rin ang mga anak ko." Humanggo si Jade. "Oo, ganyan dapat ang tunay na lalaki." Nanlumo si Gilbert at sinipa si Xerxes. "Kuya, bakit mo ako sinapak? Bakit hindi mo makontrol ang iyong babae?" Napakamot ng ulo si Xerxes at sinabing, I'm a henpecked husband." Ngayon, kahit si Jade ay gustong tumawa. Sa wakas ay humakbang si Alex sa palad ng Vajra Demonic Ape. Binawi ni Baymax ang braso nito at ipinatong si Alex sa malalawak na balikat nito na parang nahulog siya sa malabo na damo.
Malaki at matangkad ang Baymax at masyadong mahaba ang balahibo sa balikat nito. Malamang na hindi nito pinutol ang balahibo nito sa kanyang buhay. Pagtayo ni Alex sa mga balikat nito ay ulo lang niya ang nakalabas. Hindi niya makita ang kanyang mga paa. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa tribo ng demonyo na magbigay ng kanilang paggalang. Guro. Master. Mabuhay, Master. Malakas na nagiyawan ang tribo ng demonyo sa malalabang boses. Kabanata 2037. Kasabay nito, hindi lamang nagkaroon ng pagsubaybay sa mga high-definition na satellite sa kalangitan sa itaas ng Flying Eagles Academy, ngunit maraming drone din ang lumipad upang malinaw na ipadala ang tanawin ng libo-libong mga demonyo na yumuyuko sa lupa at sumasamba sa kanilang master sa mata ng Emperador ng Amerika. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao sa Supreme Conference Room of America ang dilat ang mata habang pinapanood nila ang hindi kapani-paniwalang eksenang ito. Si Richard Asterisk. Bakit ninyo ako sinasamba bilang inyong Panginoon? Si Alex ay bahagyang hindi nagpaparaya sa mahabang balahibo ng Vajra Demonic Ape. Mula sa anggulong ito, ang mahabang balahibo ay madaling dumampi sa kanyang mga butas ng ilong at hindi niya naiwasang bumahing. Kaya tumalon siya sa tenga ni Baymax. Habang ang gobernador ng tribo ng demonyo, si Aesop, ang demonyong Leopardo, ay magalang na nagsabi, Guro, kinilala ka ng hari bilang aming Panginoon, kaya ikaw ang aming Panginoon. Ang aming buhay ay iniligtas ng hari. Ginagawa namin ang anumang iutos sa amin ng hari nang walang anumang pagtutol. Mula ngayon, ang 3 milyong miyembro ng tribo ng demonyo sa lungsod ng Vajra ay sasagot sa iyo, Guro. Ulalas ni Alex, may 3 milyong miyembro ng tribo ng demonyo. Marami sa inyo. Sumagot si Aesop, sa totoo lang, maaaring mayroong. Higit pa riyan. Hindi lang si Alex, maging si Jade at ang iba pa ay natahimik sa narinig. Napakaraming miyembro ng tribo ng demonyo. Kung sabay silang aatake sa Amerika, kalimutan ng tungkol sa Amerika kahit ang buong mundo ay hindi sila mapipigilan. Kung gayon, kung hihilingin ko sa inyong lahat na umatras mula sa teritoryo ng mga tao, papayag ba kayo? Medyo kinakabahang tanong ni Alex. Siyempre, hindi ito magiging problema, sagot ni Aesop. Tumawa ng malakas si Alex at sinabing, Nako, ang galing. Tapos, umalis na tayo ngayon, paano na? Napatayo lang si Aesop at sumigaw, Go on, leave the wasteland. Bumalik sa loob ng sinaunang force field. Whoosh! Talagang mabilis ang mga galaw ng tribo ng demonyo. Sa sandaling nagbigay ng utos si Aesop, lahat ng 100,000 miyembro ng tribo ay nagsimulang lumipat. Isang makapal na masa sa kanila ang umalis sa Flying Eagles Academy patungo sa sinaunang force field. Si Richard Asterisk. Sa Supreme Conference Room ng Amerika, Emperor, umatras na ang tribo ng demonyo. Ang galing. Ang tribo ng demonyo ay talagang umatras. Naghiyawan ang mga tao. Sa nakalipas na buwan, sa wakas ay naibsan ang napakalaking pressure na pumipilit sa mga nakatataas sa Amerika. Sa wakas ay nakahinga na ang mga tao. Gayunpaman, napakabilis, may nagsabi, ngunit, hindi ba ninyo napagtanto ang isang problema? Bakit ang demonyong tribo na tumangging umalis bago ito ay umalis kaagad pagkatapos lumitaw si Jade Benmore at ang kanyang tulala na disipulo? Isa pa, talagang tinawag siyang Panginoon ng tribo ng demonyo. Bakit ganon? Hindi kaya nakipagsabuatan si Jade Benmore sa tribo ng demonyo para gawin ang gawaing ito? Ano ang kanyang layunin? Natatakot ako na ang layunin niya ay ang Emperador. Nagbago ang ekspresyon ng Emperor habang sinabi niya, huwag gumamit ng mga nakakatakot na salita upang takutin ang mga tao o gumawa ng walang ingat na mga haka-haka. Kanina lang nandito ang 2 principal. Isang lakad lang sa park kung gusto nila akong patayin. Bakit sila mag-abala na gawin iyon? Isang matandang lalaki ang nagsabi, Emperor, mas mabuting maging maingat. Bago ito, kung sapilitang kinuha ni Jade Benmore ang trono ng Emperor, ito ay hindi lihay timo. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang kooperasyon ng tribo ng demonyo upang maisigawa ang palabas na ito ay makatuwiran. Napatalo ng Emperor sa gulat. So, what you're saying is that, pupunta si Jade Benmore dito para hanapin ako after a while.
Sabi ng isa pang tao, mas mainam na maging maingat. Emperor, bakit hindi mo subukang pigilan muna ang ganitong senaryo? Si Richit Asterisk. Sa sandaling ito, si Jade at isang grupo ng mga miyembro ng Demon Tribe ay dumaan sa sinaunang force field at nakarating sa outpost. Nang makitang wasak na ang lugar, nalungkot si Jade. Sa pag-iisip tungkol sa napakaraming miyembro ng Flying Eagles na namatay sa kamay ng tribo ng demonyo, talagang hinangad niya na mapatay niya ang lahat ng tribo ng demonyo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng Loika na hindi niya ito magagawa. Itong 100,000 miyembro ng demonyong tribo lamang ang nagpabawas sa mga Flying Eagles sa ganitong estado, ngunit mayroon pa ring 3 milyong demonyong miyembro sa loob nito. Kaya paano naging posible na labanan silang lahat? Imposibleng patayin silang lahat at magdadala pa sila ng sakuna sa sangkatauhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi pa ni Isop kay Alex, Master, hindi namin alam ang tungkol sa napinsalang sinaunang force field bago ito. Ito ang gilid ng ating lungsod ng Vajra at kakaunti lamang ang mga nayon dito. Ang mga demonyong hayop dito ay medyo mababa ang antas. Nakakuha lang ako ng impormasyon kamakailan at pagkatapos ay lumapit upang tingnan. Hindi ko inaasahan na nahuli ng mga tao ang aking asawa na kapanganakan pa lang ng isang bata at pinatay pa siya. Dahil doon pinamunuan ko ang hukbo at pinilit ko ang pananakop sa galit. Ngunit hindi bababa sa 10 demonyong lungsod sa lugar na ito. Kung mapapahangin sila na nasira ang force field dito, malamang na interesado sila sa wasteland. Nang marinig ito ng iilan sa kanila, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Lalo na si Jade. Hindi niya inaasahan na siya ay nakipaglaban ng husto para sa kampanya at nag-iwan ng hindi mabilang na mga sundalo, ngunit nalaman lamang na sila ay nakikipaglaban lamang sa ilang mga nayon ng tribo ng demonyo. Ito ay masyadong hindi patas. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 2038. Napatingin si Alex kay Isop. Sa oras na ito, gusto niya talagang magtanong tungkol sa Peacock Heavenly King. Hindi siya interesado sa kayamanan ng Demon King, ngunit interesado siya sa Xavian Sword na hawak ni Emperor Xavian. Napakaganda kung mahahanap niya ang banal na kasangkapan ng sangkatauhan, ang Xavian Sword, sa pamamagitan ng kayamanan ng Demon King na hinahanap ni Isop. Gayunpaman, hindi pa rin siya sigurado kung ano ang iniisip ng tribo ng demonyo sa kanilang isipan. Natatakot siya na mauwi lang ito sa panibagong pagbagsak kung sinabi niya ang kahilingang ito ng Mad Alien ngayon. Kaya naman, napipigilan na lang niya ang ideya sa kanyang isipan. Sige. Pagkatapos ay maaari na kayong bumalik muna. Sabi ni Alex. Dahil ito ang wasteland sa panig ng tao at hindi ito nagdudulot ng anumang pakinabang sa inyo, huwag na kayong tumawid sa sinaunang puwersa ng puwersa sa hinaharap. Siyempre, kung ang tribo ng demonyo sa iyong panig ay may anumang mga pangangailangan, maaari mo ring dalhin ito. Will coexist peacefully, how does that sound? Tumango si Isop. Pakikinggan natin ang kaayusan ni Master. Gaya ng inaasahan, hindi binanggit ni Isop ang bagay tungkol sa Peacock Heavenly King. Si Richit Asterisk. Sa sandaling umatras ang tribo ng demonyo, umalis din ang Vajra Demonic Ape Baymax. Hindi pa makapagsalita si Baymax kaya medyo mahirap ang komunikasyon. Gayunpaman, maaari itong makipag-usap sa tribo ng demonyo nang walang problema. Nakapagtataka kung paano gumagana ang loika na iyon. Sa pamamagitan ni Isop, alam ni Alex na sinadya siyang hanapin ni Baymax pagkaraan ng ilang sandali. Ito ay tiyak na hindi isang problema. Hindi nagtagal, ang buong outpost ay naiwan na lamang si Alex, Jade, ang 2 punong guro, sina Gilbert at Xerxes, pati na rin ang maliit na puting pusa sa balikat ni Alex. Nagunat ito at pinakanak ang humikab bago pumikit at natulog. Nilaibat ni Jade ang paligid ng outpost na minsan niyang binantayan ng kanyang buhay. Naramdaman na lang niya ang kawalan ng laman sa kanyang puso. Ang mga gusali sa outpost ay matagal nang nawasak at may mga nabubulok na bangkay ng mga miyembro ng Flying Eagles na nakipaglaban sa kamatayan noong 1 buwan sa lupa. Ang buong lugar ay napuno ng amoy ng pagkabulok. Lumibot ang mga mata ni Jade sa buong lugar habang tumutulo ang mga luha sa magagandang mata niya.
Jade, huwag kang malungkot. Ngayong ganito na ang mga bagay, maganda pa rin ang resulta. Hindi bababa sa hindi mo kailangang lumaban sa larangan ng digmaan araw-araw at hindi mo kailangang panoorin ang iyong mga kasama na mamatay araw-araw. Makakapagpahinga ka na rin. Inaalo siya ni Xerxes habang mahinang tinapik ang balikat ni Jade. Gayunpaman, inalis ni Jade ang kanyang kamay. Tumalikod siya at itinapon ang sarili kay Alex, niyakap ito ng mahigpit. Nagulat si Xerxes at tumingin kay Alex na may bahagyang masamang tingin habang sinasabi, Rockefeller brat, si Jade ang amo mo. Paano mo siya may akap ng ganito? Nasaan ang ugali mo? Habang lumalakas ang paninibugho, kinain ng selos si Xerxes. Malamig na sinabi ni Jade, ano ang kinalaman nito sa iyo? Gusto ko lang yakapin ang aking alagad. Gusto ko pang kunin ang isang dahon sa aklat ni Shoryojo sa pamamagitan ng pagpapakasal sa aking disipulo at pagsilang sa kanyang mga anak sa hinaharap. Natigilan si Alex sa kinatatayuan. Hindi magiliw na ngumiti si Gilbert. Biglang naramdaman ni Xerxes na parang niloloko siya. Siya sa galit ngunit walang magawa. Nagsalita siya sa mahina at mahinang tono, hindi ba sabi mo hindi ka makakapanganak? Sagot ni Jade, iyan ay dahil wala kang silbi. Kung alagad ko yun, ayos lang. Hahaha. Hindi na napigilan ni Gilbert at humagalpak ng tawa. Nararamdaman na ni Alex na malapit nang pumutok si Xerxes ngunit ayaw niyang sisihin ang bagay na ito. Alam na alam ni Alex dati kung hawak pa rin ni Jade si Xerxes sa puso niya. Pinipilit lang siya ni Jade na guluhin ngayon. Noon lang may pumasok sa sinaunang force field. Mabilis na kinuha ni Alex ang pagkakataon na itulak si Jade palayo at sinabing, Guro, may darating. Ang papasok na tao ay ang tatian si Eleanor Curtis. Sumunod sa likod niya ang ilang eksperto na dating nasa Flying Eagles. Kabilang sa kanila ay Butcher, Bonty, Dancer, Nora Stewart at iba pa. Karaniwang nandoon ang lahat ng nakaligtas na miyembro sa ilalim ng pangkat ni Jade na nakilala ni Alex noon. Ate. Sumugod si Nora at niyakap si Jade. Sumugod din si Bonty, ngunit hinailan niya si Alex sa isang yakap. Good boy, isa ka ng international celebrity. Mas sikat ka kaysa sa pinakamainit na celebrity sa mundo. Hindi mabilang na tao ang gustong makilala ka. Kabanata 2039. It's been a whole month, akala ko may nangyari na sa inyo. Ang sopistikadong boses ni Bonty ay umalangaw-ngaw sa tenga ni Alex habang niyayakap siya nito. Dalawang sulyap sa kanya si Butcher bago nag-iwas ng tingin. Marahil ay ayaw niyang makita ang kanyang asawa na ganoon na lamang kalapit sa ibang lalaki. Ngunit kung siya ay hahakbang pasulong at sabihin ang anumang bagay, siya ay makikita bilang isang maliit na tao. Forget it, nagkunwari lang siyang hindi niya nakita. Si Richard Asterisk. Pagkatapos nito, nagsimulang linisin ng isang grupo ng mga tao ang outpost at hinukay ang bawat bangkay upang makilala sila. Ang lahat ng miyembro ng Flying Eagles na namatay sa labanan ay kailangang kilalanin at irehistro. Lahat sila ay mga bayani. Maya-maya may dumating na ibang team. Sa pagkakataong ito ay isang opisyal mula sa gobyerno. Lumapit ang isang opisyal at sinabi kina Alex at Jade, gusto ng Emperor na makilala kayong dalawa. Ang Emperador. Umuso si Jade. Sabihin mo sa kanya na nagretiro na ako at bumalik sa buhay sibilyan. Hindi na ako ang commander ng Flying Eagles. Huwag mo na akong hanapin muli para sa anumang opisyal na usapin sa hinaharap. Simula bukas mamumuhay na ako ng reclusive. Hayaan ang matanda na mag-ingat sa kanyang sarili. Bahagyang nagulat ang opisyal. Tapos kumarap siya kay Alex. Ginoo. Rockefeller, sinabi ng emperador na kailangan kitang ibalik upang makita siya. Nais ng emperor na maunawaan ang sitwasyon tungkol sa usapin sa Flying Eagles Academy dati. Umiling si Alex. Kalimutan mo na, hindi rin ako sasama. Ang isang tulad ko ay malamang nabanta sa mata ng emperor. Mangyaring bumalik at sabihin sa emperor na ang sinaunang force field ay pansamantalang ligtas, ngunit hindi pa ito malaya sa mga alalahanin. Ang mga hindi pangkaraniwang tao ay maaaring dumating sa mundo sa loob nito, ngunit ang lahat ay nakasalalay sa kanilang swerte.
After a pause, he continued, I've been busy for so many days, so I should leave. Hindi pa ako nakakagawa ng toast sa isang buwang pagdiriwang ng aking anak. Aalis muna ako. Pagkasabi noon, nasa 10 milya na siya nang makaalis siya. Nang muli siyang humakbang, nawala siya sa mga mata ng lahat. Nang makita ni Nora ang paraan ng pag-alis niya, namamangha niyang sinabi, lalong nakakaintriga ang base ng pagtatanim ng batang ito. Malinaw na nasa core formation lang siya kaya paano siya magkakaroon ng ganoong kataas na paraan. Umiling si Jade at sinabing hindi siya sumusunod sa ordinaryong landas ng paglilinang. Kahit kalabanan mo siya, hindi mo rin siya matatalo. Hindi pwede. Ilang buwan na ang nakalipas kaya ko pa siyang bugbugin gamit ang isang braso. Hindi pinansin ang excitement sa outpost, agad na nag-flash ng 2 beses si Alex. Pagkatapos binuksan niya ang daanan sa Kala Temple at pumasok. Sa nakalipas na buwan, naunawaan niya ang sikreto kung paano umalis ang kanyang ama sa sinaunang teleportation circle. Ngayon ay may ilang kinakailangang pagpapabuti na natitira. Naniniwala siya na wala pang 3 buwan, ganap niyang makokontrol ang misteryo ng space teleportation at hanapin ang mga track ng kanyang ama. Gayunpaman, isa na rin siyang ama ngayon. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang mga anak na dumaan sa mga araw na walang ama sa kanilang tabi tulad ng kanyang sarili. Kaya kahit gusto niyang sumama ay sasamahan niya muna ang kanyang anak. Pagkatapos kailangan niyang hintayin na maipanganak ni Dorothy ang quadruplet sa kanyang sinapupunan. Pagkatapos niyang dumaan sa gate ng Kala Temple, nakita niya ang isang magandang babae, ito ay si Beatrice. Bayaw! Nakabalik ka na rin sa wakas. Lumapit sa kanya si Beatrice at yumakap sa kanya. Nag-alala ako sa'yo. Bahagyang nakaramdam ng hiya si Alex. Nasaan ang kapatid mo? Aking kapatid na babae. I think she's going to give birth soon, sagot ni Beatrice. Ano ang sinabi mo? Malapit na. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2040. Medyo nahihilo si Alex. Napaaga si Daya dahil nanatili siya sa loob ng Time City sa loob ng mahabang panahon. Ang daloy ng oras doon ay iba kaysa sa labas ng mundo, ngunit gaano katagal buntis si Dorothy. Posible bang mayroong katulad na lugar sa Kala Temple? Ang mga quadruplet sa loob ng sinapupunan ni Dorothy ay nasa kanilang 5 buwan lamang batay sa kanyang mga kalkulasyon. Beatrice, anong nangyari sa kapatid mo? 5 buwan na lang, bakit malapit na siyang manganak? Kahit na premature birth, hindi dapat ganoon kaga. Habang nagsasalita, hinailan ni Alex si Beatrice at tumakbo papasok. Sabi ni Beatrice, bro-in-law, medyo espesyal ang sitwasyon ng kapatid ko. Tumigil ka at makinig ka muna sa akin. Uminto si Alex. Sabihin mo sa akin, ano ang sitwasyon? Sabi ni Beatrice, naghintay ako sa gate ng Kala Temple para lang sabihin sa iyo ang bagay na ito. Ito ang hiniling sa akin ng kapatid kong sabihin sa iyo. Sabi niya, baka lumabas siya ng maaga. Kailangan niyang gawin iyon kung sakali. Pati ang aura mo ay magpapabilis sa paglabas niya. Kaya hiniling sa iyo ng kapatid ko na huwag muna siyang makita. Pagkatapos magsalita ni Beatrice, nag-iisip siya sandali. Matapos makumpirma na wala siyang sinabing mali, tumanggo siya. Iyon lang kuya. Ano ang kahulugan nito? Bakit hindi ko maintindihan? Sino siya? Nasa panganib ba ang kapatid ko? Umiling si Alex sa sobrang solemn na ekspresyon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Kapatid mo siya. Kumusta na siya? Hindi ko rin alam. Nagkulong siya sa pinakaloob na pagoda ng Kala Temple at walang makapasok. Nababaliw na ang nanay ko dito. Paanong may manggang anak ng ganito? Sabi ni Beatrice habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Bro-in-law, may tinatago ba sa atin si ate? May mga sinabi siya sa akin bago siya pumasok. Kakaiba pero naramdaman kong may humawak siya. Isang huling kamay. Sinabi rin niya sa akin na huwag sabihin kahit kanino kundi ikaw lang. Paikot-ikot si Alex sa gate ng Kala Temple. Akala niya ay manggugulo ang tao sa reincarnation stone ni Dorothy, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis.
Ang problema ay lumitaw lamang bago ipinanganak ang mga bata. Nang maisip niyang si Dorothy ay mag-isang nakaharap dito sa pagoda na puno siya at namumula ang kanyang mga mata. Nang ipanganak ni Daya ang kanilang anak, nasa labas si Alex. Ngayon, nang dinganak si Dorothy sa kanilang mga anak, nasa labas din siya. Nakakapanlumo lang. Napaupo siya sa lupa at napahawak sa kanyang ulo na may masakit na ekspresyon. Ano ang dapat nating gawin, kuya? Mag-isip ka. Lumuhad si Beatrice sa harap ng kanyang mga tuhod at niyugyug ng malakas si Alex. Walang paraan. Ano ang magagawa ko? Labis sa kanyang panghihinayang, sinabi ni Alex, ginawa iyon ng iyong kapatid na babae upang magkaroon ng matagumpay na panganganak bago siya magising. Hindi ba niya sinabi iyon? Kung pupunta ako, baka magdusa siya sa impluwensya ko at mapapawi nito ang lahat ng pagsisikap niya. Pwede bang tumayo na lang ako dito at manood? Mapait na hinampas ni Alex ang kanyang kamao sa lupa. Gayunpaman, ang bawat bahagi ng Kala Temple ay hindi masisira sa ilalim ng proteksyon ng kapangyarihan ng mga batas. Sa halip, nanginginig ang kamay niya sa sobrang sakit. Napaluha siya. Ang pag-ibig sa pagitan nila ni Dorothy ay lumundag sa kanyang puso. Hindi niya alam kung magiging asawa pa rin niya ito kapag nakita niya ito sa susunod. Gayunpaman, alam niyang walang formation blueprint para baguhin ang daloy ng oras sa loob ng pagoda. Upang maipanganak ni Dorothy ang kanilang 5 buwang gulang na mga anak ng maayos at ligtas, mayroon lamang isang paraan. Iyon ay upang mapabilis ang paglaki ng mga bata sa sinapupunan. Nangangailangan ito na gamitin niya ang sarili niyang dugo para pakainin sila. At ngayon, kailangan niyang pakainin silang 4. Hindi alam ni Alex kung mabubuhay pa si Dorothy hanggang sa panahong iyon. Nang makitang umiiyak na rin si Alex ay lalo pang nataranta si Beatrice. Bayaw, ano ang nangyayari? Maaari mo bang sabihin sa akin? Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Huminga ng malalim si Alex at nagtanong, ano ang sinabi sa iyo ng kapatid mo? Sinimula ni Beatrice, anyway, parang wala na siya pagkatapos nito. Iniling niya sa akin na maging ina sa 4 niyang anak at sinabi rin. Papayagan niya akong pumasok. Nang sabihin niya ang huling bahagi ng kanyang mga salita, binigyan niya ng maingat na tingin si Alex. Mahinang umiling si Alex. Umupo. Dahan-dahan kong sasabihin sa iyo. May bato sa loob ng cardiac acupoint ng kapatid mo. Ano? Kabanata 2041. Ang batong iyon ay tinatawag na reincarnation stone. Kaya ang iyong kapatid na babae ay hindi ipinanganak na isang mortal, siya ay isang reinkarnasyon ng ilang makalangit na figure. Pinipigilan ng reincarnation stone ang soul imprint at ang nakaraang buhay ng dakilang figure. Ang kaluluwa ng iyong kapatid na babae sa buhay na ito ay sama-sama lamang sa dakilang figure mula sa pagsilang. Kapag ang dakilang figure sa bato ay ganap na nagising, malamang na. Ano ang mangyayari? Beatrice, maaaring hindi na ito ang Dorothy na kilala natin. Nang marinig iyon ni Beatrice, napatulala siya. Kadugo niya iyon. Hindi niya ito matanggap ng emosyonal. Umiyak siya ng malakas at itinapon ang sarili sa mga bisig ni Alex. Kasabay nito, lumakas ang espiritual na enerhiya at umalangaw-ngaw ang mga awiting Budista sa loob ng Kala Temple. Sunod-sunod na tunog ng mga kampanang kahoy. Para bang mayroong hindi mabilang na mga monghe na umaawit ng mga kasulatan upang sambahin si Buddha. Biglang umayo si Beatrice at napabulalas, anong nangyayari? Si Alex ay labis ding naguguluhan. Gayunpaman, naramdaman niya na ang buong Kala Temple ay tila nanginginig. Ang gininto ang lawa ng banal na kapangyarihan sa kanyang gininto ang core ay nakabuo din ng mga ripple at pumipintig ng mga gintong ilaw. Mayroon ding mga Buddhist na kanta na tumutunog mula sa ibabaw at ipinanganak din ang mga kasulatan. Ang mga Buddhist na kasulatang ito ay sumugod sa kanyang noo at lumipad sa Kala Temple. Whoosh! Nagkaroon ng panginginig. Ang requiem clock sa loob ng kanyang isip na palasyo ay hindi inaasahang lumabas sa sandaling ito at agad na lumipad papunta sa Kala Temple na lumulutang ng mataas sa kalangitan. Masasabi niyang nasa itaas mismo ng pagoda ang lokasyon. Ito. Nagulat si Alex. Hindi niya maintindihan ang dahilan nito.
Gayunpaman, alam niya na tiyak na hindi isang simpleng bagay para sa isang espiritual na kayamanan tulad ng Requiem clock na nagmamadaling lumabas ng mag-isa. Kinakabahang tanong ni Beatrice, dapat ba tayong pumunta at tingnan? Naalala pa ni Alex ang paalala ni Dorothy kaya hindi siya naglakas loob na tumungo. Sa sandaling iyon, ang Requiem clock ay nagpakawala ng isang malakas na dong. Ang tunog ay tila nagmula sa malawak na ilang na umaalingaw-ngaw sa buong Kala Temple. Ang sumunod na segundo, ang tunog ng mga kahoy na kampana sa itaas ng pagoda ay lumakas, umaalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Ang pag-awit ng mga Buddhist na kanta ay naging mas mataas din ang tono. May mga batis pa ng mga gintong ilaw na tumataas mula sa lupa ng Kala Temple. Iyon ang mga multo ng mga gintong Buddha. May mga milyon-milyon sa kanila. Lahat sila ay sumugod sa hangin, nakatayo sa kawalan. Sa pagitan ng pagbuka at pagsara ng kanilang mga bibig, hindi mabilang ang nakabibinging pag-awit ng mga awiting Budista. Napabulala si Beatrice, bro-in-law, ano ang lahat ng mga gintong Buddha multo na ito? Tinatanggap ba nila ang 4 na bata sa sinapupunan ng aking kapatid na babae? Hindi maaaring ang aking kapatid na babae ay nagsilang ng 4 na gintong bodhisattva, tama ba? Pumalon din si Alex. Siyempre, napansin niyang may hindi tama. Maya-maya lang, may malakas na hiyawan mula sa pagoda. Pagkatapos ito ay isang lubhang dominante, malakas na tinig ng langit at lupa. Ang ingay kaya, lumabas ka. Buzz. Nanginginig ang langit at lupa, parang ang langit mismo ang bumaba. Maraming Golden Buddha Phantom ang nabasag kaagad. Nang mawala ang gininto ang liwanag, bumalik ang katahimikan sa templo ng Kala. Pagkatapos muling tumunog ang malakas na boses ng babae. Kaninong mga anak ang mga ito? Nasaan ang kanilang ama? Umalis ka dito, ngayon din. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2042. Nakatayo sa ilalim ng matayog na tarangkahan ng Kala Temple, nagkatinginan sina Alex at Beatrice at ipinakita ang mga ekspresyon na mas masahol pa sa pag-iyak. Kapatid ko. Wala na ba siya? Titingnan ko. Itinapon ni Alex si Beatrice at agad na sumugod sa Kala Temple. Matapos gamitin ang kanyang misteryosong flash steps ng ilang beses, nasa harap na siya ng pagoda sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, may sumipa sa gate ng pagoda mula sa loob. Bagamat hindi ito nabasag, ito ay nanginginig ng husto. Pinagmasdan ni Alex ang dogwang si Dorothy na dahan-daang naglalakad palabas ng pagoda. Kung ikukumpara sa dati, ang katawan ni Dorothy ay sobrang payat. Masasabing kasing payat siya ng stick. Siya ay may payat na mukha at mukhang napakatanda tulad ng isang babaeng nasa edad 40 o 50. Maging ang kanyang buhok ay kulay abo at lantang parang balde ng dayami. Gayunpaman, ang kanyang titig ay lubhang matalas na para bang ito ay ang mga bituin sa kalangitan at ang maliwanag na buwan sa ibabaw ng dagat. Ang aura sa kanyang katawan ay kahawig ng isang sinaunang Diyosa na para bang naglakbay siya dito sa isang malayong panahon. Nang mag-eye contact sila ni Alex, alam niyang tapos na, hindi na siya si Dorothy Essex. Sa halip, ito ay ang masamang nilalang na lumabas sa Reincarnation Stone. 4 na sanggol ang lumutang sa likuran niya, pataas pababa at paikot-ikot na parang may 4 na lubid na humahawak sa kanila. Sila ay quadruplet na may 2 lalaki at 2 babae. Ramdam ni Alex ang kanilang bloodline connection. Ang 4 na bata na ito ay ang pagkikristal ng pagmamahala ni Dorothy at ng kanyang sarili. Sa kapinsalaan ng kanyang sariling kakanyahan ng dugo at habang buhay, pinahintulutan sila ni Dorothy na lumaki ng maaga at maipanganak ng malusog. Gayunpaman, si Dorothy mismo ay nawala. Tahimik na bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nang tumingin si Dorothy kay Alex, ipinakita niya ang labis na inis na ekspresyon. Ikaw ang ama ng mga bata. Isang mahinang magsasaka na parang langgam. Tingnan ko kung ano ang espesyal sa iyo. Inabot niya ang kamay niya at idiniin ito sa glebele ni Alex. Sa isang iglap, naramdaman ni Alex na hindi siya makagalaw o makapagsalita. Ang kanyang kamay ay tila may isang uri ng mahiwagang kapangyarihan, naghahanap sa paligid sa kanyang pusong acupoint. Nagpanik si Alex.
Hindi niya alam kung anong uri ng pag-iral si Dorothy Essex ngayon at maraming sikreto ang nakatago sa palasyo ng kanyang isipan. Nang mapansin niya ang mga ito, natakot siya na baka maging sakam siya sa kanila. Gayunpaman sa sandaling ito, ang kanyang ginintoang core ay nanginginig. Ang Ancient Forbidden Spell of the 12 Rune ay lumiwanag ng sabay-sabay na tinakpan ang kanyang palasyo ng isip ng isang bumulwak ng misteryosong kapangyarihan. Matagal na hinanap ni Dorothy ang paligid ngunit wala siyang nakita. Bumantong hininga siya at pinakawalan siya. Wala ka talagang anuman. Ang iyong paglilinang ay napakasama at ang pinong gininto ang core ay walang laman. Paano ako nakapagsilang ng 4 na anak sa isang tulad mo? Habang nagsasalita siya, tumulo ang mga luha niya. Natigilan si Alex. Ngayon lang ginamit ng Ancient Forbidden Spell of the 12 Rune ang mahiwagang kapangyarihan nito para takpan ang anomalya sa palasyo ng kanyang isip. Kaya naman hindi makita ng kasalukuyang Dorothy ang mga nilalaman sa loob at naisip pa niya na nipinaw niya ang isang walang kwentang golden core. Ngunit ano ang sitwasyon ng biglaang pagluha? Asawa ko. Buhay pa ba siya? Tanong niya sa paos na boses. Hindi sumagot si Dorothy ngunit patuloy na umiiyak. Sa wakas, napaupo siya sa lupa at humagulgol. Napatulala si Alex. Anong F***? Anong meron sa sitwasyong ito? Ang babaeng ito ay hindi maaaring maging baliw tulad ng baliw na babae sa palasyo ng kalikasan, tama ba? Kasunod ng kanyang emosyonal na pagsabog, ang 4 na nagsuspine na mga bata sa himpapawid ay nagduse din dito. Nang walang suporta ng kanyang banal na kapangyarihan, nahulog sila sa lupa na parang mga puppet na pinutol ang kanilang mga kwerdas. Sa kabutihang palad, ang kanilang mga katawan ay napakalakas na naabsorb ang hindi mabilang na asensya ng dugo mula kay Dorothy. Bawat isa ay makapangyarihan, umaagos ng gintong kinang. Naalala ni Alex ang sinabi ni Beatrice kanina. Pagkatapos ng 10,000 Buddha Phantom na lumitaw na nasa pagsamba, 4 na gintong bodhisattva ang isisilang. Mas mabuting huwag maging propesya ang mga pabaya mong salita. Ang 4 na sanggol ay nahulog sa lupa at humagulgol. Maingay lang ang eksenang ito. Nang tignan sila ni Dorothy, lalo siyang umiyak at patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Kinuha ni Alex ang isang bata at pagkatapos ay isa pa. Ngunit may 2 pa at wala siyang dagdag na mga kamay para kunin ang mga ito. Kabanata 2043. Sa oras na ito, dumating si Beatrice sa eksena. Nang makita ang humahagulgol na si Dorothy sa kanyang harapan, gulat niyang sinabi, "Ate, bakit ka umiiyak?" Nakayakap si Dorothy sa kanyang mga tuhod habang nakadikit ang kanyang baba sa mga ito. Sinulyapan niya si Beatrice na namumulang mga mata dahil sa pag-iyak. "Sino ka? Kilala ba kita?" Agad namang natigilan si Beatrice. "Ako ang kapatid mo. Tugo. Sister." Habang sinasabi niya ang mga huling salita na iyon, halos hindi marinig ang boses niya kahit sa sarili niya. Matapos magtama ang mga mata niya kay Alex, dali-dali niyang binuhat ang 2 random na gumagapang na sanggol sa lupa at hinawakan ang mga ito sa sarili niyang mga braso. "Bakit sila umiiyak ng walang tigil?" tanong niya. "Inihagis sila ng iyong kapatid sa lupa. Ano? Hindi sila masasaktan sa pagkahulog, tama ba?" Bumalik ang tingin ni Dorothy sa kanila at sinabing, "Nakuha nila ang divine power na itinago ko sa loob ng Reincarnation Stone. Nakatanggap na rin sila ng 2 bibig ng kabanalan mula sa akin. Hindi mo masisira ang mga ito ng ganoon kadali sa pamamagitan lamang ng paghahagis sa kanila sa lupa. Kahit hampasin mo sila ng martilyo, hindi rin masisira." Parehong nagulat sina Alex at Beatrice. "Meron pa bang ganyan?" "Teka," ang sabi niya lang. "Divinity." Sa mga alaala ng kanyang ninuno na kanyang nakuha, mayroong isang talaan na ang mga bathala lamang ang kwalipikadong magpaliit ng pagka-Diyos. Sa madaling salita, ang babaeng ito na nakatago sa Reincarnation Stone na tila tinatawag na Xena Stormer ay isang Diyosa sa kanyang nakaraang buhay. Gaya ng inaasahan, siya ay isang pag-iral na nasa parehong antas ng Saitagarbha. At saka parang hindi siya. Mukhang napakabangis. Medyo galit lang siya at patuloy na umiiyak. Sabi ni Beatrice, "Parang nagugutom sila." "Ito.
Gusto ba nila ng gatas? Napatingin si Alex kay Dorothy. Anyhow, they're also considered your children. Pwede. Maaari mo bang pakainin sila sandali? Ah. Dorothy Essex. Sige, hindi na ito si Dorothy Essex kundi si Sienna Stormer. Siya ay sumigaw at iniunat ang kanyang nabahira ng dugo mahahabang binti pasulong. Matapos lumingon at dalawang sulyap, sinabi niya sa sobrang inis, hindi. Look at me, mukha ba akong may gatas? Paano siya naging ganito? Pulong ni Beatrice. Napatingin si Alex sa iilang bata. Oh, sinipsip na nila ang lahat mula sa kanya. Sa sandaling ito, si Sienna ay casual na sumunggab na naging sanhi ng patuloy na pag-akyat ng espiritual na enerhiya sa itaas ng Kala Temple. Kumuha siya ng 4 na bola ng espiritual na likido at inihagis kay Alex. Gamitin ito upang palitan ng gatas. Galing. Talagang pinalapot niya ang espiritual na likido gamit ang kanyang mga kamay. Iyon talaga ay isang paraan na magagamit lamang ng mga Diyos. Nang mapakain na ang 4 na bata, tumayo si Sienna at tumigil sa pag-iyak noon. Tinapik niya ang lahat ng glebela ng 4 na bata at sa wakas ay hinawakan niya si Alex. Sumama ka sa akin. Si Richit Asterisk. Dinala ni Sienna si Alex sa napakalaking monumento na bato sa labas ng Kala Temple. May sasabihin ka ba sa akin? Tanong ni Alex. Una, gusto kong sabihin sa iyo na hindi mo ako asawa. Sabi ni Sienna. Alam ko, ang pangalan mo ay Sienna Stormer. Mukhang alam mo na ang konti. Tama, sa pangalan mo ay Sienna Stormer. Sa totoo lang, nag-reincarnate ako ng gusto para lang maghintay ng isang tao. Iyong minamahal. Tanong ni Alex. A heartless jerk, mahinang sabi ni Sienna. Ah. Pero, late na akong nagising. Bago ako magising, mayroon na akong 4 na anak. Anong gusto mong gawin ko? Talagang. Gusto na kitang patayin ngayon din. Biglang kinabahan si Alex. Masyadong nakakatakot ang lakas ng taong ito. Siya ay hindi tugma para sa kanya sa lahat. Napabuntong hininga siya. Ang ginawa ay tapos na, wala na ring ibang paraan. Aalis ako. Pretuhin mo lang ako na parang hindi mo ako kilala at hindi rin kita kilala. Pero, may maliit na problema. Anong problema? Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2044. Nang tumingin si Sienna kay Alex ay biglang tumalim ang kanyang tingin. Panganib. Napansin agad ni Alex ang pagbabago ng aura ng babaeng nasa harapan niya at akmang lalayo na siya. Gayunpaman, sa paghakbang pa lang niya ay hinawakan siya ni Sienna gamit ang kamay nito. Mga tanikala ng di nakikitang gapos na nakagapos sa kanyang katawan. Sumigaw si Alex, ano ang sinusubukan mong gawin? Sabi ni Sienna, huwag kang masyadong mabalisa. Wala kang pinagkaiba sa isang langgam sa akin. Ang isang tao na nagpino ng isang walang kwentang gininto angkor ay magiging basura lamang sa loob ng ilang daang taon. Sa aking mahabang buhay, ang iyong pag-iral ay mas maikli kaysa sa isang bulalakaw. Ngunit, ikaw at ang katawan ng aking reincarnation ay nagsilang ng 4 na anak na nagdulot ng karma sa pagitan natin. Gusto ko lang ganap na putulin ang karmic connection natin. Sa pamamagitan nito, pinalapot niya ang kanyang mga daliri sa isang talam na may kapangyarihan ng mga batas na nakatali sa mga daliri. Nagulat si Alex. Sandali. Gayunpaman, hindi natin nagsisiya na. Marahil sa mga mata ng isang big shot na tulad niya, si Alex ay talagang isang pag-iral na hindi naiiba sa isang langgam. Bakit siya mag-aalala sa sinasabi ng langgam? Ang banal na talam na nakatali sa kapangyarihan ng mga batas ay bumagsak sa acupoint ng puso ni Alex. Ah! Napasigaw si Alex sa sakit habang nanginginig ang buong katawan. Ang sakit ay masakit. Ito ay 100 beses na mas masahol kaysa sa pagwasak ng kanyang kaluluwa. Patuloy na nanginginig ang kanyang katawan sa sakit, ngunit nang makasalubong niya ang mga tingin ni Sienna, kalmado siya habang walang pakialam na sinabi nito, tiis mo pa, malapit na itong matapos. Babayaran kita ng kaunti para dito.
Iyon ay mukha ni Dorothy, ngunit ang ugali ay malamig at may elo, at tila nakikita niya ang buhay ng tao bilang walang halaga, isang maliit na bagay. Ang Ancient Forbidden Spell of the 12 Runes sa loob ng Golden Core ni Alex ay patuloy na naglalabas ng bagong daloy ng enerhiya, na itinatago ng mahigpit ang abnormal na paggalaw sa loob niya. Sa wakas, sa isang tiyak na sandali, naramdaman ni Alex na parang may nabasag at nabasag sa loob ng kanyang cardiac acupoint. Isang napakalaking alon ng kalungkutan ng pusang bumangon. Hindi mapigil ang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Bakit ako nalulungkot? Saglit na natigilan si Ziana. Sa sandaling ito, napaluha na rin siya. Gayunpaman, mabilis siyang tumango. Dahil sa dati mong asawa. Nang pinutol ko ang koneksyon, naputol din ang karma sa pagitan niya at mo. Kung ganoon ang kaso, mabuti iyon. Mas mabuti kung ang lahat ay ganap na maputol. Si Alex na hindi makontrol ang kanyang katawan ay nahulog mula sa isang mataas na lugar at tumama sa lupa ng malakas. Casual ding bumagsak si Ziana sa lupa at naglabas ng isang sinag ng gintong liwanag sa katawan ni Alex. Malamig niyang sabi, "Sige, tuluyan ang naputol ang karma sa pagitan natin. Simula ngayon hindi na tayo kasali. Palakihin mong mabuti ang iyong 4 na anak. Sa araw na mamatay ka sa katandaan, maaari ko silang kunin." Napahiga si Alex sa lupa. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan siya sa kanyang mataas na kabayo. "Naputol mo na ang karma sa pagitan namin ni Dorothy, pero natanong mo na ba ako? Sino ka ba sa tingin mo? Anong karapatan mong kontrolin si Dorothy? Ibalik mo siya sa akin." Bahagyang umiling si Ziana. "Saliw din yan ang kaluluwa ko. Ang 4 na anak na kasama mo ay isang kapalaran na hindi dapat nangyari. Hindi ka karapat-dapat sa kanya." Kinagat ni Alex ang kanyang mga ngipin. "Magsisisi ka. Teka lang, balang araw ilalayo ko siya sa'yo." Umiling si Ziana at sinabing hindi mo pa rin naiintindihan. Kapag naputol na ang karma, aanod din ang tadhanang nag-uugnay sa inyong dalawa. Hindi magtatagal bago mo tuluyang makalimutan siya at ako. Maaalala mo lang ang isang maliit na relasyon sa kanya. Kaya huwag maging tanga. Hindi tayo mga tao sa iisang mundo. Pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad palabas ng paisa-isa. Unti-unting bumukas muli ang teleportation portal na tanging si Alex lang ang nakakakontrol bago ito, kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay. Napaungol si Alex na nakahandusay sa lupa at hindi pa rin makagalaw. "Talagang sasama ako para sa iyo. Maghintay lang. Mas mabuting protektahan mo siya ng maayos para sa akin. Kung gayon, hihintayin ko ang araw na iyon." Ang kanyang tono ay tila parang perfunctory. Pagkatapos dumaan si Ziana sa teleportation portal at nawala. Si Richit Asterisk. Lumipas ang hindi kilalang tagal. Medyo nag-alala si Beatrice kaya hinanap niya ang paligid ng Kala Temple at nakita niya si Alex na nakahandusay sa lupa. Sa ilang sandali, natarante siya nang maisip niyang patay na si Alex. Kabanata 2045. Bayaw, bayaw. Huwag mo akong takutin. Hindi ka pwedeng mamatay. Ibinagsak niya ang sarili kay Alex at niyugyug ito ng malakas. Sabi ni Alex, "Hindi pa ako patay. Kung patuloy mo akong inaalog ng malakas, talagang yayanigin mo ako hanggang mamatay." "Oh, kuya, ano ang nangyayari sa iyo?" "Ayos lang ako, kailangan ko lang magpahinga saglit." "Kapatid ko. Saan nagpunta ang babaeng iyon?" "Wala na siya. Wala na." "Saan nagpunta?" "Sinabi niya na hindi na siya babalik." Tila nalungkot si Beatrice habang sinasabi, "Talagang tinamaan ng kuko ang kapatid ko. Ano ang dapat nating gawin? Ang 4 na anak ay ipinanganak na walang ina. Sobrang nakakaawa." Sabi ni Alex, "Babalikan ko siya pero kailangan kong maging mas malakas. Paano kung naputol na ang karma sa pagitan nila? Kahit na hindi niya ito maalala, hahabulin niya ito upang ibalik siya." Dahil alam niyang hindi pa talaga patay si Dorothy at mayroon pa ring kislap ng pag-asa, lubos na bumuti ang kalooban ni Beatrice. Marahan niyang niyakap si Alex. "Bro-in-law, ako ang magiging ina ng 4 mong anak. I will. Aalagaan kita in behalf of my sister.
Paano kaya nasa mood si Alex na makipag-usap tungkol sa nararamdaman sa kanyang hipag ngayon? Nagmamadali siyang bumalik sa templo ng Kala. Nang mangganganak si Dorothy, nag-aalala siya na ang personalidad ng Diyos ay magdudulot ng hindi maibabalik na pinsala sa iba sa paligid pagkatapos lumabas. Kaya naman ikinulong niya ang sarili sa loob ng pagoda at ikinulong pa nga sina Brittany, Claire at lahat ng iba pa sa ibang lugar ng Kala Temple na may paghihiwalay ng spell formation. Tanging ang may alam na si Beatrice ang naiwan sa labas. Sa oras na ito, muling binuksan ni Alex ang spell formation at pinakawalan ang mga tao sa loob. Nang makita si Alex, dali-daling lumapit si Claire. Alex, bilisan mo. Sinabi ni Dorothy na malapit na siyang manganak. Kinakabahan talaga ako. Ilang buwan na lang. Ano ang kanyang ipanganganak? Masyado pang maaga para maging premature birth. Nagalit ba siya? Katatapos lang niyang magsalita, nakita niya si Beatrice na sumulpot sa kanyang harapan kasama ang dalawang bata sa kanyang mga bisig. Nanay, nanganak na siya. Ha? Nang malaman nilang si Dorothy na siyang muling pagkakatawang tao ng isang makapangyarihang nilalang, ay nagpanumbalik ng mga alaala ng kanyang nakaraang buhay pagkatapos ng panganganak at pagkatapos ay iniwan ang kanyang asawa at mga anak, lahat ay natigilan. Inawakan ni Claire ang isa sa kanyang mga apo at umiyak ng malakas. Malamang nakakahawa ang pag-iyak. Nang magsimula na siyang umiyak, nagsimula na ring umiyak ang quadruplets. Maging ang panganay na anak ni Alex, ang magiging diyosa ng kalikasan na isinilang ni Daya ay nagsimula na ring humagulgol. Si Richit Asterisk. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata 7 araw na ang lumipas. Dahil walang araw o buwan sa Kala Temple, lahat ay nagpalipas ng mga araw sa isang pabaya na paraan. Kaakibat ng kawalan ng interaksyon sa labas bagamat kalmado ang kanilang buhay ay napaka-boring din. Kaya naman sa araw na ito, bumalik si Alex sa California at pinalaya ang lahat mula sa Kala Temple. Sa paghakbang pabalik sa lupa ng California, ngumiti si Brittany at sinabing ang lasa pa rin ng tahanan ang pinakamasarap. Bagamat sagana ang espiritual na enerhiya doon, kulang lang ito sa mga tao. Kung nanatili pa sana ako doon, natukso na sana akong maging monghe. Ngumiti si Waltz at sinabing, babae ka. Hindi ka maaaring maging monghe kahit na gusto mo. Sabi ni Alex, sa tingin ko kailangan muna nating bumili ng bahay. Bumalik ang grupo nila kung saan matatagpuan ang Rockefeller Manor. Ito ay naging mga guho. Sa sandaling ito, isang lalaki ang nagmamadaling lumapit sa kanila at direktang nagtanong, "Excuse me, pwede ko bang malaman kung sino sa inyo ang young Master Alex Rockefeller?" Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2046. Natigilan sandali si Alex ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang hindi niya kilala ang taong nasa harapan niya. Ako ay. Bakit mo ako hinahanap? Sumugod ang lalaki at lumuhod sa kanyang harapan, umiiyak ng mapait, Master Alex, mangyaring iligtas ang aking ginang. Napakurap si Alex. Sino itong babae mo? Ang pangalan ng aking babae ay Holly Yates, sagot ng lalaki. Ano? Anong nangyari kay Holly? Anong nangyari? Sunod-sunod na nagsalita si Brittany at ang iba pa. Tinanggap ni Holly si Brittany bilang kanyang ninang at ang batang babae ay masunurin at matino at minamahal ng lahat. Kaya't nang marinig nila ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, napasigaw sila sa pagkagulat at tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Siya ay inatake ng isang tao sa loob ng parehong departamento, sabi ng lalaki. At ngayon, siya ay nasa pintuan ng kamatayan. Nagmamadaling sinabi ni Alex, nasaan siya ngayon? Sa malapit na pribadong bahay. Si Richit Asterisk. Hindi nagtagal pinuntahan ni Alex si Holly. Dati nang sumugod siya sa Flying Eagles Academy, ang pangunahing layunin niya ay hanapin siya. Gayunpaman, ang Flying Eagles ay ganap nang nakontrol sa oras na iyon at wala siyang nakita ni isang estudyante habang nandoon siya. Narinig niya mula kay Aesop na wala na itong laman ng sakupin ng mga tribo ng demonyo ang akademya. Kaya hindi dapat nakatagpo si Holly ng anumang mga problema noon. Ngunit ngayon, nakatingin sa kanya. Halos bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata.
Tahimik siyang nakahiga sa isang sirang kama, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla at ang kanyang buhok ay kulay abo. Ang esensya ng dugo sa kanyang mukha ay lumala at ang kanyang paglilinang ay hindi na mababawi. Tubo pa rin ang kanyang katawan at siya ay malubhang nasugatan. Sino ang gumawa nito? Holly, Holly. Inawakan ni Maya ang kamay ni Holly sa kanyang kamay. Maganda ang relasyon nilang dalawa at sila ang unang nagkaayos nang magsimula sila ng negosyo sa Michigan. Nang maglaon, natuklasan ni Holly na ang pabango ng katawan ni Maya ay may mahiwagang epekto at madalas na natutulog sa parehong silid ni Maya. Sumagot ang lalaki, si Sidney Yeager iyon. Tinignan mabuti ni Alex si Holly at nang matapos na siya, nanginginig ang katawan niya sa galit na naramdaman niya at tumagas ang blood loss mula sa kanyang katawan na parang espiritual na diwa. Nahukay na ang espiritual na mga ugat ni Holly. Ano? Ang lahat ng naruroon ay karaniwang kasangkot sa paglilinang at natural na alam kung ano ang espiritual na mga ugat. Ito ang naging batayan ng paglilinang. Kung walang espiritual na mga ugat, ito ay katulad ng pagtatayo ng isang bahay na walang pundasyon. Ibig sabihin wala itong silbi. Bukod dito, magdudulot din ito ng walang katapusang pinsala sa katawan. Kaya malamang na nasira ang buong buhay niya. Galit na sinabi ni Brittany, sino itong Sidney Yeager? Paano siya naging mabisyo? Sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, siya ang apo ng Supreme Elder ng Mountain Warriors. Una rin siyang nirerango sa leaderboard ng lakas ng labanan ng Flying Eagles. Hindi ko alam kung paano nahanap ni Sidney ang aking ginang sa panahon ng sakuna na tumama sa Flying Eagles Academy at nakita na ang aking ginang ay may pambihirang espiritual na pinagmulan, at pagkatapos ay pilit niyang kinuha ito. Sa sandaling hinukay niya ito, ginamit niya ito sa sarili niyang katawan. Hindi nagtagal, nagkaroon ng matinding pagbabago sa Mountain Warriors. Ang Supreme Elder ay nakipagsabuatan sa mga tagalabas upang maglunsad ng palihim na pag-atake sa Sectmaster at bilang resulta. Ang iyong Sectmaster, hindi ba siya ang lolo ni Holly? Tanong ni Waltz. It's my lady's father, sagot ng lalaki. Ah. Nagulat ang lahat. Walang inaasahan na si Holly ay manggagaling sa ganoong kapansin-pansing background at siya pala ang anak ng Sectmaster. Bukod dito, ang Mountain Warrior Sect ay isa ring mahusay na sekta ng paglilinang sa loob ng teritoryo ng Amerika. Ang Mountain Warrior Sect, Yukon Sect, East Flower Sect, Hidden Sword Sect ay kilala bilang 4 Great Cultivation Sanctuaries at umiral na mula pa noong sinaunang panahon. Mayroon silang mahabang kasaysayan at hindi mabilang na mga dakilang tao ang nagmula sa kanila at nag-iwan ng kanilang mga pamana sa mahabang linya ng kasaysayan. Masasabing ang mga sekta na ito ay lampas sa mundo. Kahit na ang emperador ng Amerika ay hindi mahalaga sa mga mata ng mga sekta na ito at kahit na itinuturing na isang parang langgam. Ang emperador ng Amerika, kung tuwirang sabihin, ay isang mortal pa rin. Ang taong nasa posisyon ay kailangang baguhin minsan sa bawat ilang taon, ngunit ang mga Panginoon ng mga sekta sa santuwaryo ay may habang buhay na daan-daang libong taon. Ang isang makapangyarihang master ay madaling makasama sa loob ng libu-libong taon at hindi sila ang parehong uri ng pag-iral. Gayon din, hindi malalaman ng mga tagalabas kung gaano karaming mga lihim ang nakatago sa likod ng mga pintuan ng mga sekta na ito. Kabanata 2047. Sa makatuwid, nang marinig nila na si Holly Yates ay anak ng Sectmaster ng Mountain Warrior Sect, may isip lamang ng isa ang pagkabigla na naramdaman ng lahat. Sinabi ni Daya, may naaalala ako tungkol sa Mountain Warriors. Tumingin si Alex sa kanya at alam niyang ang naalala niya ay tiyak na hindi mula sa kanyang kasalukuyang buhay ngunit mula sa alaala ng kanyang nakaraang buhay o kahit na bago iyon. Nang tumingin siya kay Daya, hindi niya maiwasang isipin si Dorothy na muling nagkatawang tao. Normal pa rin si Daya kaya lang niyang maalala ang mga alaala sa mga nakaraang buhay niya. Gayunpaman si Dorothy ay pinangungunahan ng kanyang nakaraang buhay at ang kanyang personalidad ay nagbago ng husto. So, kumusta na ngayon ang ama ni Holly? Tanong ni Waltz. Nakalulungkot, sinabi ng lalaki, ang asawa ng Sectmaster ay nahulog at ang Sectmaster nawawala. Huling nanikip ang puso ng lahat. Sa sandaling ito, hindi na nagpatagal pa si Alex at inilipat ang kanyang chi sa katawan ni Holly.
Ang kanyang chi ay naglalaman ng Chaos Chi Energy, ang kapangyarihan ng Ancient Forbidden Spell of the 12 Rune at ang Wish Power ng Buddhism na lahat ay napakabisa sa restorative powers. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang kulay sa mukha ni Holly na naging dahilan upang hindi na siya haggard. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Kuya. Aking babae. Holly. Gustong umupo ni Holly ngunit itinulak siya ni Alex pababa. Huwag kang gumalaw. Nakita ng maliit na batang babae ang napakaraming tao na nagmamalasakit sa kanya at ang matigas ang ulo na batang babae na hindi umiyak kahit na ang kanyang espiritual na mga ugat ay nahukay ay hindi napigilan ang pagpatak ng mga luha sa mga karaingen sa sandaling ito. Kinaila ni Brittany si Alex at tinanong, anak, kumusta si Holly? Makaka-recover kaya siya? Medyo nakakagulo, sabi ni Alex. Ang problema ng kanyang espiritual na mga ugat na pilit na hinukay ay nagdulot na ng maraming pinsala at ang taong gumawa nito ay walang awa at mabangis. Kaya ang kanyang espiritual na mga ugat sa kanyang katawan ay nasaktan at ito ay gumagawa ng mga bagay na nakakalito. Sabi mo nakakalito pero hindi imposible, di ba? Una, kailangan kong maghanap ng makakapag-ayos ng mga espiritual na ugat sa kanyang katawan. Pangalawa, kailangan kong kunin ang mga ninakaw na espiritual na ugat at muling itanim sa kanya. Ang bagay ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ito ay komplikadong gawin. Ang taong kumuha nito ay apo ng Supreme Elder ng Mountain Warriors. Ngayong nagtagumpay na ang Supreme Elder na pumalit, siya na ngayon ang Sect Master. Hindi alam kung gaano karaming walang katulad ng mga master ang nasa sinaunang santuwaryo at nang walang pambihirang paraan, maaari silang patayin sa sandaling tumuntong sila sa lugar. Gayon din, ang bagay na kailangan niya upang maibalik ang kanyang espiritual na mga ugat ay mahirap makuha. Ang unang bagay na dapat gawin ngayon ay hanapin ang bagay na magkukumpuni sa kanyang espiritual na mga ugat, sabi ni Alex. Ngunit ang mga alam ko ay ilan sa mga pambihirang kababalaghan sa mundo. Sa kasamaang palad, hindi ko mapino ang Divine Fairy Pill kaya kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Kung tungkol sa mga espiritual na ugat na nakuha, hindi ito nagmamadali. Para siyang baliw nung sinabi niya yun. Ang isang bagay na tulad ng mga espiritual na ugat ay hindi maaaring ilipat at ilipat ng madalas. Upang mahukay ang espiritual na mga ugat ng isang beses, ang isa ay kailangang maghintay ng hindi bababa sa 3 taon bago ito mailipat muli. Kung hindi, masasaktan nito ang pinagmulan kung saan ito nanggaling at hindi ito mabubuhay pagkatapos mailipat. Sidney Yeager. Pahihintulutan siyang asikasuhin ito sa ngayon at hintayin ang oras kung kailan naayos ang espiritual na mga ugat ni Holly bago pumunta si Alex at kunin ito ng may interes. Lumapit si Daya at sinabing, Hobby, may alam akong magagamit para ayusin ang mga ugat ni Holly. Tuwang-tuwa si Alex. Ano ito? Ang likas na banal na bukal, sagot ni Daya. Isang paitang bumakas sa mukha ni Alex. Hindi ito tulad ng ilang gulay na maaari mong kunin sa tabi ng kalsada, ngunit isang bagay na hindi mabilang ng mga magsasaka na pinapangarap. Saan ko ito mahahanap? Tinuro ni Daya ang sarili at sinabing, tanungin mo ako. Alam mo kung saan ito? Oo, nakita ko na yan dati. Ang galing. Ngunit medyo malayo ang lugar sa loob ng sinaunang hangganan. Kailangan mo akong samahan pabalik sa dati kong tahanan para iwan ang sanggol sa pangangalaga ng aking ina. Siyempre, hindi iyon problema. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2048. Ang sitwasyon ni Holly ay hindi optimistiko ngayon. Ang kanyang espiritual na mga ugat ay kasalukuyang nasira at ang kanyang katawan ay parang isang tumutulo na funnel. Ang kanyang sigla ay patuloy na umaagos at kahit na si Alex ay maglipat ng isang malaking halaga ng chi sa kanyang katawan, ito ay mawawala ng walang bakas pagkaraan ng ilang sandali dahil wala nang mapaglagyan nito sa kanyang katawan. Punta tayo sa Maple Villa. Desidido ang desisyon ni Alex. Dati, pagkatapos nilang makuha ang Rockefeller Manor na nararapat na pag-aari ng kanyang ama mula sa pamilyang Rockefeller, lumipat sila mula sa Maple Villa No. 8 pabalik sa Manor. Gayunpaman, ngayon na ang Manor ay matagal nang nasira at pagkatapos ng napakaraming araw, ang mga mahahalagang bagay sa loob ng asyenda ay halos nawala ng tuluyan.
Kaya, maaari lamang silang bumalik sa Maple Villano. 8 pansamantala. Ang katawan ni Holly ay hindi maaaring mag-imbak ng chi o espiritual na kapangyarihan sa ngayon, ngunit ang kanyang napinsalang espiritual na mga ugat ay kailangang magbabad sa espiritual na kapangyarihan sa lahat ng oras. Kailangan ko munang manghiram ng kahit ano para sa kanya, sabi ni Alex. Ano ito? Tanong ni Waltz. Isang kama. Ang kamang sinasabi niya ay ang pag-aari ng doktor ng diwata. May isang sinaunang spirit gathering array na iniwan ng mga sinaunang tao dito na maaaring magpaliit ng espiritual na diwa sa ulan na siyang pinaka-perpektong bagay ngayon. Si Richit Asterisk. Beep beep. Tinawag ni Alex ang fairy doctor ngunit hindi siya nakalusot. Sa wakas, si Jade Benmore na lang ang matawagan niya. Sinagot ni Jade ang tawag at bamulong, "You little brat, you have finally made an appearance. Akala ko ayaw mo na sa amo mo." Ang malutong, kabataang boses na nanggagaling ay nahirapan itong iugnay sa isang matandang babae na halos 60 taong gulang. Kung siya ay nasa entertainment circle, siya ay magiging isang makapidjal hiningang, mas matanda at kaakit-akit na babae. Guro, kung ayaw ko sa sinuman, hindi ikaw iyon. Ikaw ang aking nag-iisang magandang master. Medyo nambobola siya ni Alex bago nagtanong, "Master, may itatanong ako sa iyo. Alam mo ba kung nasaan ang fairy doctor?" "Sak, ang una mong sasabihin sa akin ay tanungin mo kung nasaan ang fairy doctor. At sinasabi mo na hindi mo ako nakalimutan, ngunit sa tingin ko siya ang pumupuno sa iyong isip." Hindi iyon totoo. Nami-miss ko lang ang kama niya. She. At ang lakas ng loob mong sabihin yan. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay kailangan ko ang kanyang kama upang mailigtas ang isang tao at ito ay apurahan. Alam mo ba kung nasan siya? Hindi ko pa siya nakikita simula nang bumalik ako ng Japan. Si Tercity Xerxes at Gilbert ay nagpaplanong itayo muli ang Flying Eagles Academy. Ang mga dating instructor ng akademya ay dapat tumulong sa muling pagtatayo at tiyak na naroon din ang fairy doctor. Kung pupunta ka, mahahanap mo siya, sigurado ako. Sandaling natigilan si Alex. Ibinabalik nila ang Flying Eagles Academy. Hindi ba nila natutunan ang kanilang aral mula noong pinangunahan sila ng mga opisyal sa pamamagitan ng kanilang mga ilong? Kung ako iyon, hindi na kailangang magtayo ng ganitong akademya, gumawa ka na lang ng sekta. Ganyan din ang iniisip ko, sabi ni Jade. Ngunit sina Gilbert at Xerxes ay mga akademiko at nararamdaman nila na ang lahat ay dapat magkaroon ng pagkakataong lumahok sa kinabukasan ng sangkatauhan. Bagamat ang mga tribo ng demonyo ay walang paggalaw ngayon, mahirap igarantya kung ano ang kanilang gagawin sa hinaharap. Gusto lang nilang bantayan ito. Pagkatapos ng isang buntong hininga, nagpatuloy siya, "Ngunit 30 taon na akong nakikipaglaban at sa wakas ay napagtanto ko na ilang nayon lang ng mga demonyong tribo ang aming nilalabanan. Nawala sa amin ang marami sa aming mga tao mula sa Flying Eagles at ang aking pag-iisip ay hindi na katulad ng dati. Ang mundo ng paglilinang ay isang lugar kung saan ang mahihina ay nabiktima ng malakas at kung saan ang isa ay maaaring lumabag sa mga batas ng kalikasan. Magkaiba ang talento at swerte ng bawat isa. Ang mga malalakas na magsasaka ay patuloy na lalakas habang ang mahihina ay aalisin. Upang pilitin ang mga tao na lumakad sa gayong landas ay hindi lamang kumonsumo ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Hindi rin magkakaroon ng maraming resulta mula rito. Ang mga gustong lumakad sa gayong landas ay dapat na angkrin ng pananim. Halimbawa, ang isang taong tulad mo na maihahalin tulad sa isang hukbo ng 100,000 sundalo. Sa tingin ko hindi ako ganoon kalakas, sabi ni Alex. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Ang mga tagumpay na makukuha mo sa hinaharap ay higit pa rito. Guro, bakit hindi na lang tayo gumawa ng sarili mong sekta? Sige. Biglang naramdaman ni Alex na parang may mali sa tono ng boses niya at nagtanong, "Master, okay ka lang? Lasing ka ba?" Sumagot si Jade, "Hindi, pumunta at hanapin ang doktor ng diwata." "Master, nagkasundo na ba kayo ni Principal Lawler?" Seek off. Beep beep beep. Natapos ang tawag. Nagsalubong ang kilay ni Alex.
Base sa reaksyon niya parang hindi nila ginawa noon. Naglabas siya ng isa pang paningin. Halata namang may gusto ang dalawa kaya bakit hindi na lang sila magkasundo. Gumawa ng sarili mong sekta. Parang hindi masamang ideya iyon. Kabanata 2049. Kung gusto nating gawin ito, kailangan nating tiyakin na lumikha tayo ng isang pag-iral na higit pa sa 4 na dakilang santuwaryo ng paglilinang. Nang matapos siya sa tawag, kinausap ni Alex ang kanyang pamilya pagkatapos ay nag-isa siyang nagtungo sa Flying Eagles Academy. Hoy, bayaw! Tawag ni Beatrice mula sa likuran ni Alex. Ano ito? Ang mga bata ay hindi pa nakarehistro at wala pa silang mga sertipiko ng kapanganakan. Kaya kailangan mong magmadali at isipin ang kanilang mga pangalan. Sakit sa ulo ang bagay na ito kapag napag-usapan. Kalimutan ng tungkol sa kanyang quadruplets kahit ang kanyang panganay na anak na babae ay hindi pa nagkakaroon ng pangalan. Pagbalik ko pag-usapan natin to. Maaari mo ring pag-isipan muna ito at pagdating ng panahon. Maaari tayong gumuhit ng lot. Hindi na kaimik si Beatrice. Paano ka magiging ganyan? Ang pangalan ng isang bata ay tumutukoy sa kanilang pagkatao. Hindi ka maaaring maging palpak. Ikanaway ni Alex ang kanyang kamay. Alam kong mas nagiging may bahay ka. Lumabas siya at ilang milya na ang layo sa isang hakbang lang. Sinadya ni Alex na maglibot sa downtown area ng California City. Natuklasan niya na ang huling pagsalakay ng demonyo ay hindi nagdulot ng malaking pagbabago sa lungsod. Nagtrabaho pa rin ang mga tao mula 9 hanggang 5 at ang mga lansangan ay napuno ng trapiko at mga naglalakad. Ang oras ay ang pinakamahusay na gamot para sa mga sugat. 1 linggo pa lamang ang nakalipas ngunit ang pangitain ng digmaan ay tila matagal nang nangyari. Gayunpaman, may mga Saturday pa rin tungkol sa digmaan sa araw-araw na pag-uusap ng mga tao sa panapanahon. Kaya lang ito ay isang bagay na nangyari na hindi nila maabot ng marami. Swoosh! Lumabas si Alex at lumabas sa tabi ng basketball court ng isang paaralan. Maraming kabataang babae ang nanunood sa larong nagaganap dito. May ilang nakapansin sa kanya ngunit hindi nila siya pinansin. Hanggang sa sandaling siya ay gumawa ng isa pang hakbang at ang pattern sa mga kalsada ay kumikislap at siya ay nawala sa balat ng lupa. Wala bang nagpakita doon ngayon lang? Nawala sila sa isang iglap, sabi ng isang batang babae na nakasuot ng salamin. May mali ba sa mata mo? Walang tao doon. May nakita talaga ako. Ito ay isang napakatangkad, binata. Sinusubukan mo bang sabihin na nakita mo ang Demon Lord na iyon, si Alex Rockefeller? Sandaling natigilan ang babaeng nakasuot ng salamin, pilit na inaalala ang itsura ng taong nakita. Nanlaki bigla ang mata niya. Oo, tama iyan. Ito ay ang Demon Lord, si Alex Rockefeller. Nakita ko ito ng napakalinaw. Kamukang kamukha niya ang mga larawan sa internet. Hindi pwede. Si Alex Rockefeller, ang Demon Lord, ay talagang nagpakita sa harap namin. Sa ganitong tandang, lahat ng nasa eksena ay nagtipon-tipon at nagsimulang magtanong. Maging ang mga batang naglalaro ng basketball ay tumigil at nakiisa sa iba sa paksang iyon. Noong pinalaki ang Demon Lord na si Alex, parang nabighani sila. Hindi alam ni Alex na ang kanyang pag-iral ay kilala na ngayon. Ang kanyang katayuan ay mas matangkad kaysa sa sinumang malaking celebrity. Kung i-rank siya ayon sa endorsement value, siguradong una siya sa mundo. Si Richard Asterisk. Sa lalong madaling panahon, dumating siya sa Flying Eagles Academy. Talagang may construction work na nagaganap sa lugar na ito. Kasunod ng koneksyon sa pagitan niya at ng fairy doctor, mabilis na nahanap ni Alex kung nasaan siya. Gayunpaman siya ay nasa isang paghaharap sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa sandaling ito. Ungol ng fairy doctor, ibalik mo sa akin ang warm jade bed ko. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpigil. Tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, nasa kamay ko na ang warm jade bed, at hindi na ito sa iyo. Natagpuan ko ito pagkatapos ng lahat. At saka, pamangkin ako ng bagong sectmaster ng Mountain Warriors. Inaaway ako.
Hindi ka ba natatakot na mapatay ng walang bakas? Tawag. I-Prick. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2050. Napakaganda ba ng Mountain Warrior Sect? Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang nagsalita mula sa gilid. Nagulat ang nasa edad na lalaki at napatingin sa pinanggalingan ng boses. Nakita niya ang isang binata na dahan-daang naglalakad palapit sa kanya. Mukhang hindi siya mabilis maglakad, ngunit sa isang kisap mata ay nasa harapan na niya ang binata. Ang dumating ay si Alex. Ang insidente kay Holly ay nagdulot lamang ng mas masahol pa sa ibabaw ng kanyang dating masamang kalooban. Tungkol sa bagong sect master ng Mountain Warriors, inilagay na siya ni Alex sa kanyang to kill list sa kanyang puso. Ang Sydney Yeager na iyon o kung ano paman ang naglakas loob na hukay ng espiritual na mga ugat ni Holly, dapat ay nasa kanya ang suporta ng bagong sect master. Maaaring ito pa nga ang bagong sect master na naghukay ng espiritual na pinagmula ni Holly para sa kanya. Hindi inaasahan ni Alex na makikilala niya ang kanyang pamangkin dito. Alex. Nagulat ngunit natuwa ang fairy doctor nang makita si Alex. Bakit ka nandito? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay muling tumingin kay Alex at ngumisi. At dito ko naisip kung sino ka. Kaya ikaw si Alex Rockefeller. Maraming chismis sa labas ng mundo ngayon. Binigyan ka pa ng titulong Demon Lord. Ang pagsunod sa masasamang halimbawa ng mga demonyo, ang isang taong nakikihalubilo sa kanila ay maituturing lamang na isang taksil sa sangkatauhan. How dare you be kawalang galang sa akin na mula sa Mountain Warriors. Bibigyan kita ng pagkakataong lumuhad at humingi ng tawad. Siguraduhin na ang iyong ulo ay tumama sa lupa ng 100 beses sa iyong paghingi ng tawad at pagkatapos ay sirain ang iyong enerhiya core pagkatapos nito. Kung hindi, mamamatay ka sa isang kahabag-habag na kamatayan at ang iyong buong pamilya ay mamamatay din dahil sa iyo. Nanlamig ang mga mata ni Alex. Ang pinakaayaw niya ay kapag may gumamit ng kanyang pamilya para pananakot sa kanya. Hindi talaga magaling ang pamangkin na ito ng sect master ng Mountain Warriors. Laminggalinga si Alex sa paligid at nakitang walang pumapansin sa kanila, ngunit ilang daang metro lang ang layo, palaipat-lipat ang mga tao. Sa sandaling ginawa niya ang kanyang paglipat, tiyak na makakaakit ito ng pansin. Nilainggan niya ang fairy doctor at sinabing, ang warm jade bed ay inalis na ng hanggal na ito. Tumango ang fairy doctor. Alam na niya na ang warm jade bed ay hindi isang maliit na bagay at ito ay isang pambihirang kayamanan. Kaya paano niya ito pakakawalan ng ganoon kadali at kahit na ang kabilang partido ay mula sa Mountain Warrior Sect? E ano ngayon? Anong tinawag mo sa akin? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natigilan saglit pagkatapos ay sumambulat ng galit na galit. Siya ay isang mataas na ranggo na disipulo mula sa Mountain Warriors at itinuturing na isa sa mga nakatataas. Nagkaroon siya ng paghanga at paggalang ng hindi mabilang na mga tao, at heto, tinawag siyang tanga ng taong ito. The asterisk man ito. Sabi ko, panimula ni Alex. Isa kang tanga. Paano ito? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Alex na may malamig na liwanag na puno ng pagpatay na layunin. Alex, tama ba? Masasabi ko sa iyo ngayon kahit nakitilin mo ang iyong sariling buhay, hindi ito magiging sapat. Patay ka na, mamamatay din ang lahat ng pamilya mo at mamamatay sila ng malungkot. Hindi ko sinasabi ito para takutin ka lang. Sumagot ang fairy doctor, ikaw ay isang disipulo ng Mountain Warrior Sect at pumunta ka sa Flying Eagles Academy para magdulot ng kaguluhan. Hindi ko talaga maintindihan. Maging ang sect master ng Mountain Warriors ay magalang na tinatrato ako kapag nakikita niya ako. Dahil ba masyado kang maganda sa sarili mo? Ito ang unang pagkakataon na pumasok ka sa akademya at hindi mo alam ang magkakaibang aspeto ng lipunan, hindi ba? Tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, sabi mo magalang ang pakikitungo sa iyo ng sect master kapag nakita ka niya. Sino ka rin? Ang fairy doctor. Wala akong narinig tungkol sa iyo. Ayaw nang magaksaya pa ni Alex ng oras kaya't bigla siyang umangat ang kamay niya para sampilan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sampal.
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay malamang na hindi inaasahan na si Alex ay gagawa ng anumang biglaang paggalaw at isang labis na kahihiyan sa oras na iyon. Sa oras na ito, malapit nang sumabog ang kanyang mga baga dahil sa galit na dumaloy sa kanyang mga ugat. Gayunpaman nang sampilan siya ni Alex, ang galit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila umabot na sa tuktok ng langit. Di asterisk starred ka. Ang lakas ng loob mong hampasin ang mukha ko. Nang sa wakas ay nag-react ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nagngangalit siya sa galit. Pagkatapos ng hindi nag-iisip tungkol dito, hinampes niya ito. Mabilis silang dalawa. Maya-maya, malayo na sila sa Flying Eagles Academy at nakarating na sila sa isang mataas na bundok. Nang marating niya ito, huminto si Alex. Sige, tumakbo ka. Kung kaya mong tumakbo, bakit hindi ka tumakbo? Nang maabyutan siya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang mga salita ay labis na mayabang habang siya ay umuungal ng malakas. Tumawa si Alex. Bakit ako tatakbo? Sinadya kong akitin ka dito. Ngayon, turn ko na para magsalita. Una, ilabas ang warm jade bed at humingi ng paumanhin. Kung hindi, maniwala kang haantong sa isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Tumawa ng malakas ang medyo may edad na. Alex, sa tingin mo ba dahil lang sa tinatawag kang Demon Lord, makapangyarihan ka na? Pinagmumura ka lang talaga nila. Sa halip na maging mabuting tao, tumakbo ka para maging demonyo. May sasabihin ako sa iyo, sa tingin mo ba ay talagang mahusay ang Flying Eagles Academy at kayang lampasan ng 4 Great Cultivation Sanctuaries? Anong biro? Iyan ay para lamang mabigyan ng katiyakan ng Emperador ng Amerika. Ang aming Mountain Warriors ay nasa unang ranggo sa 4 na dakilang sanctuaries mula noong sinaunang panahon. Ang isang maliit na pritong tulad ng Flying Eagles Academy ay hindi karapat-dapat na maging sa aming radar at ang pagpapadala ng isang tao upang makita sila ay isang gawa lamang. Isang gawa. Natigilan sandali si Alex. Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang silbi ng maraming tanong? Hindi kailangang malaman ng isang patay na tao. Huwag mag-alala. Malapit na magsama ang pamilya mo. Mamatay. Pagkasabi niya nun ay biglang may lumabas na espada sa kamay niya. Ang Mountain Warrior Sect ay batay sa swordsmanship at lahat ng tao sa sect ay nag-practice ng swordsmanship. Sa isang pag-swipe ng kanyang talam, ang mga ulap sa kalangitan ay nakakalat sa lahat ng direksyon. Whoosh! Till then.